Sa tagal at dami ng Pangulong nanirahan sa Malacanang, nababalot na rin ang kwentong kababalaghan ng palasyo. Maging si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi pinatawad ng katatakutan. May detalye si Kenneth Pasyente. Undas na naman po, panahon ng paggunita sa mga yumao nating mahal sa buhay. At tuwing panahon na ito, ay hindi rin nawawala ang mga kwentong kababalaghan at katatakutan o yung mga tinatawag na supernatural. Maraming mga ganyang kwento, lalo na sa mga matatandang gusali. Mga old houses, mga old building, mga historical site. At hindi magpapatalo dyan ang palasyo ng ating sambayanan dito sa Malacanang. Undas na. Kaya ang mga kwentong kababalaghan, nagsusulputan na naman. At isa sa may mga kwentong katatakutan, abay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan ang kanyang makapanindig balahibong karanasan ay nangyari mismo sa Malacanang. 1750s nang itayo ang palasyo ng Malacanang. Mula noon, marami nang nanirahan dito, kabilang na ang mga gobernador general at mga pangulo ng ating bansa. Kaya naman hindi rin mawawala rito ang ilang kwentong katatakutan. Ang reception hall kung saan kadalasang tinatanggap ng Pangulo ang karamihan sa kanyang mga bisita, may nangyari na rin palang kakaiba. Ayon sa Pangulo, may karanasan ng mga dating security ng palasyo na sa reception hall natutulog. At tuwing gabi minumulto ng dating nakatira sa Malacanang na si Father Brown. Balitang-balita na kung minsan sa gabi ay may dumadating na ginigising sila na ang tawag nila si Father Brown. Sabi ko, bakit sino ba si Father Brown? Nung tinignan namin ang kasaysayan dito sa palasyo, meron daw talagang Father Brown na Amerikano na dati, nung panahon ng Amerikano, ay nandito nagtatrabaho. At ngayon, ay mukhang hindi na umalis dito sa palasyo. Ikwinento pa ng Pangulo na nakaranas din siya ng pagpaparamdam ni Father Brown nang gamitin niya ang isa sa mga guest room na malapit sa State Dining Room, kung saan ginaganap naman ang mga cabinet meeting ngayon. Minsan, gabing-gabi na, umuwi ako, sinasara ko lang yung pintuan mula doon sa kwarto ko. Pagbukas ko ba naman ng pintuan, nakita ko biglang gumalaw yung mga buwan. Nagsisisigaw ako dito. At tumakbo ako. Sinabi ko, sinubo ko sa security. Sabi ko, may multo, may multo, may multo. Sino yan? Si Father Brown lang siguro yan. Nililinis. May mga pagkakataon din anyang tila may gumagalaw sa mga chandelier sa palasyo. Pero kung minsan, maraming chandelier nga, isa lang yung gumagalaw. At hindi namin alam dahil wala namang bukas na bintana, hindi naman maabot ng tao yan. Nakakapagtaka kung bakit nagkakaganon. May nagpaparamdam din umano sa front door o yung formal na hagdan papasok sa Malacanang. Ramdam na ramdam ko na may nakatingin sa akin dun sa likod. Kaya pagtingin mo na gano'n, pero ramdam na ramdam sa paglalakad ka. Tinitignan ko pinalabas. Patras tuloy ako paakyat dahil nakakatakot dahil alam ko na talagang alam niyo naman kung minsan pag naglalakad ka, manaramdaman mo pag may nakatingin sa'yo, yung may sumusunod sa'yo. Ganun ang pakiramdam ko. Paglilinaw naman ng Pangulo na wala namang nasaktan sa mga karanasang ito. Nagpaalala din siya sa ating mga kababayan na gunitain ng undas sa maayos na paraan. Panatilihing malinis ang ating mga sementeryo at ingatan ang inyong mga kagamitan. At kung meron man bibisita sa inyong mga multo, kumustahin ninyo para sa akin. Isang mataimtim at payapang undas sa ating lahat.